Isang malakas na lindol ang yumanig sa Myanmar noong nakaraang linggo na nagdulot ng matinding takot at pinsala sa ilang bahagi ng bansa. Ilan sa mga apektado ay mga Pilipino na ngayon ay nananawagan ng agarang aksyon at tulong mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Narito ang ulat ni Daniela Paulite. Noong Marso 28 ngayong taon, bandang alas 12 ng tanghali, isang magnitude 7.7 na lindol ang tumama sa bansang Myanmar na naramdaman din sa ilang karatig bansa gaya ng Thailand. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa mula pa noong 1912. Mahigit 3,000 katao ang nasawi, libo-libo ang sugatan at 4 na Pilipino pa ang nananatiling nawawala hanggang sa ngayon. Sa panayam ng SB9 News kay Doxa Diaz, isang Pinoy na nagtatrabaho bilang isang guro sa Mandalay at isa sa mga nakaligtas matapos ang pagyanig, milagro na anya ang nangyari sa kanya. It was an earthquake like no other. I never experienced. I mean, I have experienced earthquake po from the Philippines dito din sa Myanmar last like 2022, but not like this. This was a miracle. I am grateful that the Lord had saved me, and this is another life for me. Sa kabilang banda, hindi nito naiwasang maglabas ng hinanakit sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa natanggap nilang tulong. Nakakasuya po yung binigay nilang isang bote ng tubig. Pwede ko mong i-share yung picture ng pinadala nila. Napakagandang paper bag, isang sardinas, isang magic dalawang biskwit, napakanipis na tissue. Sa 12 hours na binyahe nila galing Yangon, yun lang yung laman ng paper bag. Kung pag-uusapan po natin yung funds na sinasabi nila, hanggang ngayon po, wala pa pong natatanggap ang aming mga kabayan dito. Patuloy namang umaasa ang mga Pilipino sa Myanmar na sana'y may malinaw na aksyon na tulong ang Marcos administration sa kanila. Bilang Pilipino at bilang kung ano man po ang sinasabi ng ating pamahalaan, sana po ay i-follow up nila. At iba po kasi yung salita yung mga sinasabi nila sa nangyayari dito. So sana po mangyari yung mga sinasabi nila. Samantala, ngayong nalalapit na ang eleksyon sa Pilipinas, umaasa si Diaz na maihahalal ng sambayan ng Pilipino ang mga nararapat sa posisyon ng gobyerno. In the government, service to the Filipino people, this is not service. Please, I hope maging matalino po tayo sa pagpili kung sino man ang ilalagay natin. Hindi dahil sa sikat sila or kung ano man. I really hope we become smart people to choose who will be ruling or leading our country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SB9 News.